Kumakagat na ang dilim ay nasa labas pa ng kanilang bahay si Annabel. Tinatawag na siya ng kanyang ina upang pumasok na sa kanilang bahay. Ngunit parang walang narinig si Annabel dahil nawiwili pa siya sa panghuhuli ng mga alitaptap. Nakagawian na din kasi ni Annabel ang manghuli ng mga alitaptap dahil aliw na aliw siya sa mga ilaw nito. Kinukulong niya ang mga ito sa isang garapon at naaaliw siyang pinagmamasdan itong kumukuti-kutitap. Kapag tulog na siya ay tinatabi niya ito sa paghiga at kapag umaga naman ay bago niya man mapakawalan ang mga ito ay patay na ang mga alitaptap. Ganoon ang routine ni Annabel tuwing takip silim. Pinagsabihan na siya ng kanyang ina na tigilan ng panghuli sa mga alitaptap dahil kawawa lamang ang mga ito, ngunit hindi siya nakikinig. Isang gabi na nanghuhuli siya ng mga alitaptap ay napansin niya ang punong kahoy na may 10 metro ang layo mula sa kanilang bahay, na punong-puno ito ng alitaptap. Napakaganda ng punong kahoy dahil punong-puno ito ng mga alitaptap. Animo na isang puno na nilagyan ng napakaraming Christmas lights. Manghang-mangha si Annabel sa ganda nito. Lalapitan na sana niya ito, ngunit narinig niya ang sigaw ng kanyang ina na pumasok na sa kanilang bahay. Kinagabihan ay napaniginipan ni Annabel ang punong kahoy na punong-puno ng alitaptap. Mayroon daw palang nakatirang tikbalang dito at galit na galit ito kay Annabel dahil inuubos daw nito ang mga alaga nitong mga alitaptap. Napasigaw sa takot si Annabel at ginising siya ng kanyang ina. Ngunit pagising niya ay nasa likod ng kanyang ina ang galit na tikbalang at dinala ito palayo. Sabi ng galit na tikbalang ay ang kanyang ina daw ang kabayaran sa lahat ng kinukulong niyang mga alitaptap. Hinabol ito ni Annabel at humingi ng tulong sa kanyang ama at mga kapatid. Ngunit hindi na nila ito naabutan. Tanging sigaw na lamang ng kanilang ina ang kanyang naririnig na humihingi ng saklolo. At nagising ulit siya sa isang sampal. Ayun ay totoo na pala at sinampal siya ng kanyang ina dahil hindi daw niya ito magising-gising. Sa takot ng kanyang ina ay sinampal siya nito para siya ay magising. Binangungot pala siya. Sa sobrang takot ni Annabel sa kanyang panaginip ay hindi na siya nanghuhuli ng mga alitaptap at mula noon ay hindi na niya nakita ang punong kahoy na punong-puno ng alitaptap.